Alam mo ba na ayon sa World Health Organization, 770 milyong tao ang apektado ng mental health disorders. Sobrang dami niyan, at karamihan ay kabataan, katulad mo at ng mga kaibigan mo. Ngayon, pag-usapan natin kung paano nakatulong ang digital art para magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa mental health. Kung dati, canvas at papel ang gamit ng mga artist, ngayon, digital illustrations na ang patok lalo na sa social media. Mas mabilis, mas madaling gamitin, at mas madaling i-share. Ang digital art ay hindi lang tungkol sa pagiging malikhain. Sabi nga ni Hogan et al., kayang-kaya ng digital illustrations na magpalalim ng pag-unawa at pakikiramay. Isipin mo, isang drawing lang pwedeng magpabago ng pananaw ng libu-libong tao tungkol sa mental health. Layunin ng pag-aaral na ito na alamin kung paano ginagamit ang digital illustrations sa mga kampanya para sa mental health, lalo na para sa mga kabataan. Gusto kong makita kung paano kayo nagre-react emotional at mental sa mga artworks na ito. Hihingin ko rin ang mga ideya ng mga artist at tagapagtaguyod para malaman natin kung saan pa pwedeng pagandahin ang mga kampanya. Bakit mahalaga ito? Kasi kayo mismong mga kabataan ang makikinabang, kasama ang mga guro, artist at mga gumagawa ng patakaran. Nakatuon ang pag-aaral na ito sa digital art na nakapost sa social media, Instagram, Facebook, TikTok, lalo na para sa mga edad 15 hanggang 30, sa English at Filipino. Siyempre, hindi rin madali sukatin ang tunay na nararamdaman ng mga manonood sa digital art. At minsan, kulang ang impormasyon sa likod ng mga gawa mula sa mga artist. Pero gamit ang social learning theory ni Bandura, alam natin na ang nakikita natin online ay pwedeng magbago ng ugali at pag-iisip. Kaya, sa susunod na makakita ka ng digital illustration tungkol sa mental health, tandaan mo, hindi lang yan drawing. Yan ay simbolo ng pag-asa, pag-unawa, at lakas. Gamitin natin ang sining para sirain ang masamang pagtingin at tulungan ang isa't isa.